Wait lang. Alright, guys. Ito na naman. Ako, third topic na Attorney Claire, mga absat. Alright. Itong yung lingkod, guys. Maestro Paul TV. Pakinggan ulit natin for the third time itong si Attorney Claire. Ang kanyang topic for now is Senator Amy, negatibo sa mga opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, pasok, Attorney Claire. Itong live stream. Okay, so, yan. Kanina po, umaga, binigay po sa atin ang mga listahan na maaaring dumalo. Okay? Anong listahan yan, Attorney? Yung listahan ng mga garapata? May listahan din ako niyan. Kasama dyan si Banat Bay. Kasama dyan si Boss Dada. O, sino pa ba? Silipin ko nga. Teka lang ha. Banggitin ko na bago pa banggitin ni Attorney Claire, no? Kung anong mamaya ibang listahan pala itinutukoy ni Attorney Claire. Putragis. O sige guys, sino ba itong mga Teka lang, Attorney Claire, ha? Pakita ko na sa mga kasama natin. O ito yung ipapatawag sa Tricom bukas, mga absat, no? So dahil mare-replay to bukas, mapapatawag ngayong araw na to. Oh, ito na guys. Ito na yung mga garapatang na mapapatawag. Oh. Vloggers na at content creators na pinapasumpina. Nako po, pinapasumpina na mga kabsat. No? Ng Tricom Committee ukol sa pagdinig sa fake news. Ernesto Abines Jr. Yan, no? Halos na na-raid ata yan, mga kabsat. No? Lorraine Badoy. Nako po, Lorraine Badoy. Nasumpina na. Suzanne Batalya. Kati Binag. Pasok sa panga. Jeffrey Celis. Nako po. Ka Eric. Glenn Jong. Pasok sa panga, mga kakabsat. Claire Eden Contreras. Maharlika. Nasa US. Lord Byron. Banat Bay. Cristobal. Jeffrey Cruz. Alex Dastor. Pebbles Duque. Claro Ganak. Edwin Jamora. Nako, to si Jamora na naman. At saka si Jugalbot. Elmer Julius Melano. Si Maui. Uy, Julius para totoong pangalan na itong si Maui, no? Joe Smith Medina. Nako po. Yung mga yan. Elvin Montero. Jonathan Morales. Ay, si Mr. Puncherman. Jonathan Morales. Cyrus Preglo. Darwin Salcedo. Aka Boss Dada. Anak ng kamoting Boss Dada to, Darwin Salcedo. Sas Rogando Sasot, known as Alan Troy. Maricar Serrano. Kester Jantan at Vivian Velez. Sila po yung nasumpina. Pag hindi sila nagpakita bukas, alam na this. Kasi di ba nasumpina yung 11 nung last, no? Natakot sila, umattend sila kasi ayaw nilang makontempt. Malamang sa malamang magpapakita na itong mga to, no? So ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ang nasumpina, mga absat. Abangan natin yan mamaya. No? Konting pahinga lang tayo. Pero abangan natin tong mga taong to, itong mga fake news na to, kung magpapakita sila dito sa sa Tricom. Alright? So, tara, balik na tayo kay Attorney Claire. Attorney Claire, pasok ulit. Ay, teka lang. Thank you sa disclaimer natin, Addictus Rex. Okay, basahin ko lang ito, ha. Sige, thank you sa disclaimer. This video is being done by Attorney Claire. Okay? Okay. Flash din natin yung disclaimer. Wait lang guys, ihilang saglit. Napapasiyar si Maestro, ihilang saglit. Yan. Attorney, topic nyo si Malutikia. Fake news yun. Huli ka, Balbon, kagabi natin tinake up. Balikan mo, ha? Team replay ka na, ha? Thank you, ha? Huli ka, Balbon. Thank you so much. Okay. So, nandito na sino ba na una? Ayan, si Shino Consaki, Nelson Cupino, Bong Gits G, Celia Dizon Morita. Okay? Teka lang. Always watching from Kumamoto, Ken, Japan. Okay. And my brother, Kuya Siling from Santa Maria, Bulacan, Philippines. Hello, Kuya Siling. The brother of Celia Dizon Morita. Yan. Marbs Pega. Number 4 daw siya. Maylene, of course. Toti Teves. Overthinker Channel. Number 6. Si Tom Kayubit. Tatay G's, watching from Acacia Estates, Taguig. Marbic.
Yes, good evening. Cheska Makurol, pang 14. Ralis Carlenga. Joanna Marie, forever grateful. Yan. Romeo Jacinto from Bahrain. Thank you, thank you. Tanings Vlog. Okay. Ganda daw ng outfitan. Kailangan kasi Pilipiniana eh. God Designer, Rose Pablo, Liberty Di Maandal from Batangas. Fe Austria, Melanie Corpus, Jerome Pacheco, dito, hindi natin alam. O nga, medyo malaki na yung nagagastos niya, no? Eh, may mga sponsor po siguro. Jessie Kim, Alberto Santiago from NYZ. Hello po, Sir Albert. Josefa Oliva Lopez and Juan Carlos Diego. Pink Lavender, 12. Benjamin Marinas, Boards Max, 13. Oo, thank you Boards Max 13 Thank you sa pagsuporta dito. Oo, maraming salamat, Boards Max 13 Thank you sa pagsuporta sa gobyerno, thank you sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Thank you. Monet Quino. Julito Jenis. Or Henis. Salamat po, salamat. Samuel David, Pinky A.M.A., Raymond Hernandez, Sistots, John DSSS. Diba? Thank you. Josefa Oliva Lopez, Marlene Monsarvaz, Violet. Uy, si Violet, paano na-miss kita, Violet? Mike Ilag, Tina Calabitin, Kalamaan, Edgar Dungo, okay, at Melissa Alin Sonurin. So, let's go. Let's watch this. Okay. Kung gusto talaga ilaban ng Senado ay maghain kami ng kaso sa Korte Suprema. Pero ulitin ko, taliwas na yan doon sa nais natin na ang hearing ay magdulot ng paghilom, pagkakaisa at pagkakaunawaan, hindi dagdag gulo at constitutional crisis at dagdag kaso na naman. Okay, naging maganda rin naman ang gesture ni SP Cheese. Sabi niya, pumagitna siya. At of course, ang administrasyon naman ni PBBM ay ginagalang ang Senado. Ginagalang ang Senado sa pamumuno ni Senator Cheese Escudero. So, kung ano man na naging usapan nila, okay, naging maganda ang resulta. Dahil mabibigyan na rin ng pagkakataon ang iba pa ng mga government or let's say cabinet members, ibang opisyal ng ehekutibo na umaten. No, nagbigay na po ng listahan ang palasyo para dun sa mga darating. Although wala pa na nakuhang invitation. Okay? Pero yun, sa paggalang nila kay Senator Cheese, ay aaten muli ang ibang mga miyembro na maaaring matanong na ni Senator Amy. Diba? Napakagandang gesture nito. Okay? Sige sana dumating si Senator Bato. Pero SP, pwede pa rin sila mag-invoke ng executive privilege pag pumunta sila. Depende sa tanong. Yes, depende sa tanong. Sabi naman ni Senator, maintindihan din Senator Amy na pwedeng i-invoke ang executive privilege. Sana igalang din po niya yun. Wish ko na naman to, hindi ko na sinabing hindi niya igagalang na. Pero sana iginalang ng administrasyong Marcos ang request ni Senate President na umaten sa hearing ang ibang mga miyembro ng ehekutibo. Sana igalang din ni Senator Amy at ng ibang mga magtatanong dyan na kaalyado ni
dating Pangulo Duterte. Sino? Senator Bato, Senator Bongo, Senator Cayetano. Igalang yung executive privilege. Okay? Sige, tuloy tayo. Marcos, mabuti at nagdalawang isip ang Ito basahin natin mabuti ha. Mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon. Actually, hindi naman nagdalawang isip. Kasi as far as the high-ranking officials, members of the executive na iimbatahan, on their part, alam nila nasagot na kasi, mga ka-clear, ang lahat ng katanungan ni Senator Amy. Sana, sa pangatlong pagdinig, mag-imbita na rin si Senator Amy ng iba pang mga eksperto. Wag lang si Attorney Alex Medina. Imbitahin niya na yung ibang mga eksperto, yung ibang mga naging ICC accredited na lawyers o yung mga eksperto sa international law. Di ba? Mga former justices, Supreme Court justices. Para di na siya maguluhan. Kasi pag nagsasalita siya, gulong-gulo siya eh. Gulong-gulo siya sa nangyari. Parang wala siyang nakuha na malinaw na katanungan. Malinaw na kasagutan. Nung first hearing, kahit 6 na oras na, nagginisa, sinalang itong mga resource persons niya. Diba? Kasi, may mga pagkakataon ina-explain sa kanya yung red notice, ina-explain sa kanya yung diffusion, pero ayaw niya yung paniwalaan. Kaya hanggang ngayon, gulong-gulo siya. Alam mo mga kakli, sa totoo lang, pag ayaw mong paniwalaan yung isang bagay, at meron kang nasa isip, na yun ang gusto mong madinig na sagot, pero hindi kasi yun yung totoong sagot, maguguluhan ka talaga. Diba? Maguguluhan ka talaga dun. Kasi meron kang gustong madinig eh. Kaso hindi mo siya nadidinig. So pag nangyari yun, diba? Magulo talaga. Thank you, Celia Dizon, Morita sa sticker, Evelyn Bell, and Overthinker Channel. Maraming salamat sa inyo. Okay. Diba? So, sige, tuloy natin. Tuloy natin itong binabasa niya. Kaya niya, mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon, pero sana hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais ibunyag ang katotohanan. Ba't hindi ba nagbubunyag ng katotohanan? Kaya ang title ko nito, negatibo sa mga opisyal ni PBBM. Di ba? Alam mo yung bagsak ng salita niya, mga kaklira? Lakihan nga natin yan. Yung bagsak ng salita niya. Negatibong-negatibo na yun. Pero sana, hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais ibunyag ang katotohanan. Teka lang. Di ba? Ikaw lang may nais magbunyag ng katotohanan. Di ba? Sa mga salita niya, kita mo na may prejudgment, mga kaklir. Di ba? Umaten, 6 na oras, nagsalita, except those covered ng privilege, executive privilege. Tapos sasabihin dito na walang intensyon yung administrasyong magsalita ng katotohanan. Di ba? Ito ang malabo sa sobrang labo. Malabo talaga, Attorney. Attorney Claire, sana ho, mabasa observation lang, coincidence or parang orchestra, pinapangit ng DDS reputation ng Pinas, then bigla China travel advisory against the Philippines. Can be. Yeah. Kasi naglabas ang China ng travel advisory na wag pupunta sa lugar na may rally, magulo, parang something to that effect. Dahil dito. Diba? Dahil dito. Tapos ipapahid nila yan kay Pangulo. Pahid nila yan kay PBBM. Kasi kung hindi dinala sa... Ito yan ha. Nagkakagulo kasi kami. Kasi dinala mo, sinuko mo ang Pangulo. Ang dating Pangulo, doon sa ICC, sa ibang bansa. Diba? O ulitin natin, o babalikan natin. Diba? Ipapahid nila yung Pangulo. Bakit kailangan siya madala sa ICC? Kasi may kaso siya dun eh. At nakipagtulungan tayo sa Interpol. Kung walang kaso, mga kaklir, kung walang EJK, kung walang nagreklamo, walang dadalin at isosurrender sa ICC.
walang makikipag-cooperate sa Interpol. Balik pa rin sa kanila yung issue. Huwag silang huminto dahil dinala mo eh. Diba? Hindi naman niya madadala kung walang kaso. Hindi niya madadala kung walang Interpol. Hindi niya madadala kung walang complainants. So, kung walang complainants, di ba? Hindi niya madadala kung walang kaso. Okay, ang start niyan, may ginawang mali. Di umano. Crimes against humanity. So, ito yung pulot dulo nito. Ito yung umpisa nito. Ha? Ito yung umpisa, yung EJK. So, after EJK, di ba, sinimulan eh. Alam na Okay? this. So, may pinatay, may nag-complainant. Complainant, di makakuha ng hustisya sa Pilipinas, pumunta sa ICC. Oh. Ang tagal inimbestagahan. Di ba? Hinarang. Walang jurisdiction. Umalis sa Rome Statute. Pero doon pa rin yung kaso. Kaya hindi pwedeng ipahi dito kay PBBM. Kung ano nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ginusto niya yun. And at the same time, talaga namang ginusto niya. Di ba sabi niya kay Ranke, parang I'm willing to face the charges. I will face the charges. Let them arrest me. I know what I'm doing. So bakit niyo ipapahid ngayon kay Pangulong Marcos? Yung kagustuhan ni Pangulong Duterte. Lahat yung galing sa kanya salita. Sa Senado, sinabi niya, naiinit na siya. Naiinit na siya sa ICC. Kinabukasan nandyan na. Diba? Now na. Oo. Now na. Tomorrow, sabi niya, bukas. Tama ba yun? Bukas ba? O, bukas. Yes, Bukas sabi niya, bukas din. na. Wandering Bear, shout out po sa asawa at anak ko. Sabay po kami nanonood na Jingle and Kalay. Hello po. Okay, si Wandering Bear, lalaki to. Kasi ang asawa niya si Jingle. At ang Kalay and Jingle and Wandering Bears, hello, thank you. Diba? So sa words nito mga kaklir, kitang-kita mo na. For me, prejudge to. Tignan mo Hudyat ng kanilang anunsyo ng pagnanais ibunyagan katotohanan na sa wakas, ba? Parang ang dating is, may dinatago kayo. Diba? Cover up kayo. At nasa wakas, maliwanagan ang sambayanan patungkol sa totoong pangyayari. Diba? Ano bang gusto niya makuha? Akala ko ba in aid of legislation lang? Ang pambabas. Bakit may pagbibintang na rito na may nagko-cover up? Ang tanong ng diba? Sabi niya, ito, uulitin ko mga kaklir, nadinig nyo na to. Marami na siya na-imbestigahan, sabi niya. Kesyo daw. Ano sabi niya? Kesyo daw may pumunta na dito na taga-ICC. Diba? Amy, alam ka na palang pumunta dito sa ICC. Di, sabi nga natin, kung sino nagsabi niyan, at kung kanino mo yan nakuha records, paupuin mo dyan. Diba? Paupuin ni Senator Irene dyan. Sorry. Senator Amy Marcos dyan. At yun ang tanungin niya ng tanungin. Kasi doon niya nakuha yung ebidensya niya eh. Diba? Sige. Tapos, okay, patungkol sa totoong mga pangyayari. Diba? So, pinapalabas niya, gusto niyang ipakita sa taong bayan na nag-cover up kayo, sa wakas, nagdalawang isip na kayo para sabihin ang katotohanan. O di parang ang dating ng first hearing, nagsinungaling lang sila. Diba? Ganun yung gusto mangyari na salita dito. Read between the lines. Administrasyon ukol sa pagdalo sa Senado. Pero sana raw, hudyat ito ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan. Ikatlong pagkakataon. Binibigyan natin sila ng ikatlong pagkakataong magpaliwanag. Nagpaliwanag na nung una eh. Nakuha mo na lahat. Piga na piga. 6 na oras mga kaklira. Wala ka ba matatanong sa 6 na oras? Wala ba silang sinagot sa 6 na oras? Hindi naman lahat in-invoke nila yung executive privilege, di ba? Tinanong si Sir Alcantara, anong pagkakaiba ng diffusion at red notice? Sinagot, di ba? Sinagot. Kahit magbigay siya, kumimbita siya ng ibang resource persons na eksperto talaga, na eksperto.
ipapaliwanag ang red notice at saka wanted people diffusion. Pinaliwanag ni Alcantara, it's just the same. Yung red notice lang is lahat ng membro ng ICC, o ng Rome Statute, bibigyan. Sa diffusion, isang tao lang. Oh, sorry. Isang state or particular lang na state na bibigyan. Hindi lahat. Kumbaga, hindi text blast. Pero ayaw niyang paniwalaan yun. Sabi niya, ano kung hindi susundin? Anong gagawin? Papaluin? Diba? Ina-explain sa'yo ng mabuti para maintindihan mo, pero meron kang kontra eh. Yung mga sagot, kinukontra niya. Ha? So, lumalabas, ang dating, may sariling agenda na siya mismo ang sisira. Ang dating mga clear. Siya ang gigiba doon sa mga statements ng administrasyon. Pinaliwanag na sa iyo maliwanag yung red notice and diffusion. Official yung nagsasabi sa iyo, mas eksperto kaysa sa iyo patungkol dyan. Pero, ayaw mong paniwalaan. Kaya gulong-gulo ka. Kasi sinasabi mo, merong may cover up. Hindi naman nag-cover up mga kaklir, panoorin yung hearing. Hindi naman nag-cover up. Ayaw niya lang pakinggan. Tama. Kaya parang wala siya naintindihan. Diba? Sarado isip eh. Wag naman sanang mauwi sa pagkukubli. See? May pagbibintang na wag naman sanang mauwi sa pagkukubli. O pakitang tao lamang. Hindi ba napaka-negatibo? Sino kaya sumulat ng speech niya na to? Kung pag ito nadinig ng hindi ninanamnam yung bawat words na sinasabi ni Senator Amy, ang labas nito, ito ang magiging conclusion no, pag napakinggan yung sinabi ni Senator Amy. Nagtatago, di ba? May kinukubli, di ba? May sinusinungaling. Ayaw ipaalam sa taong bayan ang totoong pangyayari. Yun. Pero pakinggan nyo, ilang beses lang ba in-invoke ang executive privilege? Alam ko nga, nabilang lang ni Senator ni SP Chis kung ilang beses lang eh. Shoutout Maria Palisok. Hindi sa lahat ng pagkakataon, in-invoke ang executive privilege. Ask ko lang po, Atty. Clay, dadalo ba si General Torres sa pagdinig sa Senado sa April 10? Nasubmit naman po yung pangalan niya. Malamang po attend siya. Si General Sir Francis Tesorero. Mr. General Torre. Pero, the way I see it, yun pa rin nasasagot niya. Yun at yun pa rin. Di ba? So, kung yun lang din ang tanong niya, ilista. Kung may chance kayo, at may oras kayo, ilista nyo na yung mga naging tanong ni Senator Amy. At kung may sagot na. Tapos kung sa susunod na hearing, sa third hearing, the same tanong, alam na. Alam na talaga, attorney. Diba Huwag naman sanang mauwi sa pagkukubli o pakitang tao lamang. Sino ba nagpapakitang tao lamang dito, mga kaklir? Who's trying to pretend? Who is trying to pretend? Magpakatotoo na. Sinong hindi nagpapakatotoo? Oh my gosh. No? Di ba, ang lumalabas dito mga clear, ang gusto niyang palabasin sa tao, yung administrasyon, ito mga kukumbidahin mula sa administrasyon, hindi nagpapakatotoo. Kasi merong please lang. Sabi ni Lutgarda Tangkwangko, I'm not unity, but I support the good work of the government. Meron naman po kasi talagang ginagawa, Ma'am Lutgarda. Totoo po yan. Salamat po. May ginagawa. Ayaw lang tanggapin ng mga DDS, ng mga Duterte, allies ng mga Duterte, na may ginagawa para sa gobyerno. Lagi silang panegatibo. Laging parang wala, going to the dumpster. Ang gobyerno, hopeless. Diba? Kahit nakulong nga po yung 17 na mga OFWs natin, hindi naging hopeless ang Pangulo para tulungan eh. Di po ba? Hindi naging hopeless. Ginawa ang dapat magawa na paraan. Legal.
Di ba? Divine Barbo. Hello, attorney. Ano po yung isa mong channel? Let's clear it with attorney Claire. Let's clear it. Dadating po yung time na pagka medyo ano na po siya, marami na pong content, try po natin mag-live din doon. Pero as of the moment, ito po na po at inaayos yun. Pero mag-subscribe na po kayo, puntahan nyo na po. Let's clear it. Ito, ayan po nasa ilalim. Kasi po ito, Batas with attorney Claire. Yung isang title ko po, Let's Clear It with attorney Claire. Yan po mismo, sa baba. Hanapin nyo lang po. Yan lang po. Okay? Salamat, Divine Barbo. Supportan nyo yun kahit medyo bago-bago pa. Okay. Jollibee in Paris. Oo. Jennifer. Si Jennifer. Jojo Aspero Alegre. So, we're talking of ano ha? Magpakatotoo lang ha. Sige, balikan natin to mga kaklin ha. May bago na naman kasi. May bago na naman kasing news. Okay? May bago to. Ito kaya, masabi niya kaya ito? Sabihin na naman nila, sinisingit ko si VP Sara. We're talking about truth eh. We're talking about transparency eh. Hindi ito, kababalita lang din ito. Hindi sasama ko na. Ito kaya matanong ni VP Sara. Senator Amy. Okay, sige ito. Celebrity historical names found on list of VP Duterte. Confidential fund recipients. This is April 6. So bago. Sabay ko na. Guys, yan na si Magellan tsaka si Fiona. Talking about transparency, sabi sa na tayo dito. Totoo lang. Can you tell that? Can you ask that from VP Sara? Magpakatotoo lang, please, with regard to this. Tanong lang. Di ba? Tanong lang kasi dapat pantay. If you want the truth, you should also ask the truth from VP Sara. House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega has received celebrity and historical sounding names from Vice President Sara Duterte's list of confidential funds recipients, which supposedly further strengthens allegations that millions worth of the public's money have been misused. May kinukubli ba? Can we use the words of Senator Amy? Sana wag lang ikubli. Sana magpakatotoo lang. Okay? Okay. Ano mga pangalan bago ngayon? Iba na naman. Dati yung pinaka-latest is Team Grocery. Ngayon may Grocery. Bago. Hanelet Camille C. Fiona Biong. Sino yon? Fiona Villegas. Wala coincident, pati same. Puro Fiona. Fiona Rantines. Ellen Magellan. Erwin Q. Ewan. Ewan ko rin sa'yo. Gary Tanyada. Joel Linangan. Nice one. Joel Lamangan. Diba? Sabi dito, Agoy. bakit? Oy, Sara, ano na? Putragis. Oops. Hanelet Camille C, Fiona Biong, Fiona Villegas, and Joel Linangan were listed as alleged beneficiaries of the Office of the Vice President's 500 million confidential fund. 500 million? While Fiona Rantines, Erwin Q. Ewan, Ellen Magellan, and Gary Tanyada reportedly received portions of DepEd's 112.5 million. Ang laki. Grabe. The names closely resemble those of known figures in the Philippines past and present. Sino ba? Hindi ko makuha. Fiona, oo. Kasi nasa ano to? Nasa Shrek to. Shrek. Iba hindi ko makuha. Gregory sa abroad? Gregory or Iwa. Hindi ko matandaan. Okay, sige. Ito. The names closely resemble those of known figures in the Philippines past and present. Sino? Magellan. Ito. Sino to? Gary Tanyada. Gary Granada? Sino? Hindi ko alam eh. Ha? Hindi nakakatuwa pa ulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at showbiz. Tika lang ha. Kasi Fiona, alam ko. Yung iba hindi ko makilala, mga kritik. Tingnan nga. Sino alam nyo? Sino yung mga alam nyo? Tika lang ha.
Mavis, thank you. Thank you. Kailangan. Shout out to my favorite daughter, Chloe Channel, mula kay JD Zenab. Chloe Channel, favorite daughter, siguro isa lang anak niyang babae. Ganyan din sabi ko sa anak ko eh. Nag-iisa kasing babae. You're my favorite daughter. Tapos sa lalaki, you're my favorite son. Kasi mag-isa lang sila pareho eh. Attorney, ano to? Malapit na board exam ko sa civil engineering. Good luck naman. Oy, good luck! Angelo Bahena. Oy, i-wish natin ng luck. No, good luck po. Good luck sa iyong pag-exam. Study hard. Tip. Just answer. Just put the right answer. Mape-perfect mo yan. Pag nilagay mo yan ay tamang sagot. Tip yan. And always follow the instructions. Okay? Oy, good luck, Angelo Bahena. Star B2in. Shout out po. Ayan. And Mang Ernesto from Abu Dhabi. Tingnan natin, absent ka. Encanto de Dios. Tingnan, may mahirap banggitin na pangalan ito eh. Zaileraj Nelanav. Yan, ito hirap. O yan. Basta yan na yan. John Smith de Jesus. Tingnan natin kung ano mga pangalan nakita niyo, mga pangalan artista. Tingnan natin. Hindi ko kasi makuha ibang pangalan eh. Fiona lang eh. Kailan, meron ba kayo dyan? Meron ba kayo pangalan ng artistang nakita nyo sa binanggit? Wait, hindi ko makita. Dulo. Meron ba? Meron ba tayo mga artista? Oy, dansa. Nagbago subscribe. Sino siya? Ayan, sikat ako. Thank you. Thank you. A shout out from Parma, Italy. Jeniken Estasitan. Yan, Jeniken Estasitan. Sino ba mga kaklira? Sino mga pangalan yon? Gemma Luisa Lopez. Joel Lamangan. Okay, Joel Yun Lamangan. nga, Joel Lamangan. Jules Berueco. Pasok yun, Joel Lamangan. Jelan. Kalaban nila Pulapu. Yung Fiona, sa ano yan eh, di ba? Burning Up sa UAE. And Cell. UAE din. Philip ko, hello partner. Wala pong Eden. Takumi. Wala eh. Ellen Adarna. Ano pangalan ng isa? Ellen Magellan. Pinagsama? Diba, merong artista na parang Mac-Ewan ba pag-pronounce nun? Okay. Sabi ni Shirkan sa akin, Direk Lamangan. Rafael Cunyares, hello. Teka lang. Basura na naman na yan si Amy, sabi ng Silito Nacionales. Lola ko si Imelda. Okay, wait. Kay pupil yan ng lola ko si Imelda ng elementary sa Tacloban, nalaman ko ang buhay. Malit pa sila ng Tacloban dahil sa lola ko. Yun. Yun alam ko. Yung singer, no? Gary Granada. Sabi ni Ramon Carbos. AJ Boy from London. Oy, napunta na ako dyan sa Palo Leyte, ha? Antoinette, Sarah. Yan. Hanilet po, meron din. Sino si Hanilet? Hanilet yung asawa? Mary Hayes Orlina? Elican Del Carmen. Ellen DeGeneres. Sabi niya ang Supremo. Thank you po. From Sydney, si Janine Nato. Thank you po. Shout out from Romita di Judith Madriaga. Hello. Okay, Imelda Tolentino. Katunog ng asawa ni Ann ang Ewan. Si Erwan. Diba? Si Erwan. No? Ann Curtis, no? Yun. Well, anyway, Anthony, my daughter passed the medical technology. Uy! Congratulations sa anak ni Anthony. Si Maxinel. Congratulations, Maxinel. Yan, greetings from Saudi Arabia mula kay Anthony. Congrats. Yun. So, nasaan na ako? Nasaan yung ating Shout out, Virgilio Eugenio. Ito pala. Ontario, Canada. So, yan, di ba? Hindi ba ito mabibigyan ng pansin ni VP, ni Senator Irene? Amy Marcos. Senator Amy. Di ba sabi ito,
Hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at sa showbiz. The young gun black member said the dubious nature of the names no longer appear coincidental. Hindi na daw isolated case ang dating. Sadya na ang dating and may point to a supposed systemic attempt to hide. O paano ito may itatago? Di ba sabi ni Senator Amy, wala dapat itatago. To hide transactions involving confidential funds. Paano kaya kung maging senador si Senator Amy, no? Paano kaya niyang tatanungin si VP Sara? Paano niya kaya pagtatanggol niya ba ito? Bubukas niya ba yung mata niya? Makikinig ba kaya siya na maayos? O may decision na siya? Kahit wala pang pagdinig. Public files na pinag-usapan. Kung wala sila maipakitang ebidensya na tunay ang mga itong taong ito mismo magiging matibay na ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Diba? Ortega has since revealed such names from OVP. NDEP list. These include Pia Piatos. Hindi Pia Piatos. Meron Pia Piatos din? Oo, mga Piatos family. Maliban kay Mary Grace. Renan Piatos, Yaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, Amoy Leo, Fernand Amoy, Jog Di Asim, and 5 individuals. Marami na mga kakliyo. At ito ay hindi sumunod sa Joint 2015-01. Okay? Ito yung guidelines eh. Well, anyway, mga kakliyo, yun lang, di ba? Sabi nga natin, ang title natin dito, Senator Amy, ay lumalabas na napaka-negatibo sa mga opisyal ni PBBM. Okay, mga ka-clear? So, paano na? 11 p.m. na. Thank you, Aurora Argonza. Yan, watching from San Diego, California. Thank you po, Aurora Argonza sa Star. And Judy Mayo, salamat sa iyo. Alright. Thank you very much. Attorney Club, kung tapos ito, nawala na siyang babanggitin na iba dito. Baka puro kamustahan na lang. Yan, si Jack Cole, asawa, si Erwan. Fast forward ulit. Tinsky, wala na. From Singapore. Alright, mukhang wala na guys. Thank you very much. 11 o'clock na guys, mga kabsat. So, grabe. Nakatatlong topic tayo kay Attorney Claire. Buti at walang maestro Paul. Yun lang. Patay tayo dyan, Sir Leonardo. Sila lang, yung mga fake news lang gumagawa niyan. But anyway, Babsat, again, maraming salamat po. Nagsama tayo ng more than 2 hours for tonight. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, road to 600 likes na tayo. 571 likers. Konti na lang. 29 likes pa. Magiging 600 na po yan. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Again, maraming salamat po. Siyempre, nandyan si Sir Leonardo Ansag, si Scriamble, si Ryan Canese, si Maria Faye Padlisok. Lahat po naman nandyan. At siyempre, Patrick Lopez, Sheila Maceda, sa lahat sa inyo guys, mega love shoutout. Good night, mga absat. Kita-kits tayo bukas. Mamaya ikukuhan ko to, i-splice ko. So, like lang hiling ni Maestro, mga absat. So, bukas, ikukuhan ko to, i-splice ko to mamaya. So, 3 topic, 3 splice yan. Alright, so thank you very much, mga absat. Hanggang sa muli, ang inyong Maestro Paul nagpapaalam. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Thank you, good night, 11:06 dito sa Pilipinas. More blessings and God bless po. Paalam, mga absat. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.